Brotherly love o pagmamahal ayon kay Vice President Sara Duterte. Yan daw ang dahilan kung bakit nagawa ni Davao City Mayor Baste Duterte na hamunin at sumbatan si Pangulong Marcos. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Tila lalo pang nagkalamat ang samahan ng pamilya Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos. Lalo't derecha ang hinamon ni Davao City Mayor Baste Duterte si PBBM na magbitiw na sa pwesto. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. You are lazy and you lack compassion. Sinabi yan ni Duterte dahil wala naman daw aksyon si PBBM sa mga isyu ng bansa. May iringan na rin daw sa mga kaalyado niya pero tila dedma ang Pangulo. Gaya na lang daw sa umano'y hidwaan ni na Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez. At ang gusot sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay sa charter change. Isinumbat din ni Baste ang pagpapalibing sa ama ni PBBM sa libingan ng mga bayani. Inyong amahan raba gipalubong sa akong amahan. Kana na lang gyud unta. Pero wa gyud ninyo. O na ako magani personal man gyud mawad-an gyud ko respeto ninyo. Di na pod gyud ko. Sobra naman pod gyud kaayo. Ibinagtanggol naman ni House Speaker Martin Romualdez ang pinsan niya si PBBM. Paalala niya sa mga Duterte. Sa papilyang Duterte, siguro konting galang naman sa ating mahalang presidente at saka pamilya niya. Masyadong maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin yan. Sa isa namang pahayag, sinabi ni VP Sara na hindi pa niya nakakausap si Mayor Baste ukol sa panawagan nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero naiintindihan niyang nasabi ito ng alkalde dahil sa pagmamahal sa kanya nito bilang ate. Gayon din sa sentimiento na hindi nararapat kay VP Sara ang kasuklam-suklam na pagtrato sa kanya ng ilang nasa paligid ng Pangulo. Ang ate naman ni PBBM na si Senador Amy Marcos nag-alay ng dasal para sa kanyang kabatid sa isang religious event sa Norzagaray, Bulacan. Sana raw ay adya si Pangulong Marcos sa lahat ng mga nakapaligid na demonyo. Haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Pero buwelta ni Manila Representative Benny Abante, huwag gamitin ang panalangin sa pamumulitika, lalo't sagrado ang pagdarasal. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.